po sa bawat isa. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngitian mo naman yung katabi mo, sa kaliwat kanan kung meron. Batiin mo sila ng good morning. Ayan. Sige po, tayo po ay mag-move forward po dito para mas ma-feel natin yung presence ng Lord. Ayan. Tayo po ay tumayo, tayo po ay dumulog sa presensya ng Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito. Maraming salamat po dahil dinala niyo kaming ligtas sa lugar na ito, Panginoon. Lord, salamat po sa maayos na buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Yung kagalakan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, anumang bigat ng nararamdaman namin ngayon, Panginoon, kung may mga pagsubok man kaming hinaharap ngayon, Panginoon, isinusurrender namin ito sa iyo, Panginoon. Patuloy mong linisin ang mga puso namin. Palitan mo ng kagalakan, Panginoon, at tuluyan kaming magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. Aasa kami, Panginoon, sa mga pangako mo, God. At Lord, alam namin, Panginoon, na meron kang gagawin sa buhay namin. Patuloy kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, inaangkin namin ang katagumpayan ng araw na ito, Panginoon, na maghihimala ka sa bawat isa, O God. Lord, anumang gawa ng kaaway na pwedeng manira ng araw namin ngayon, Panginoon, tinatapakan namin to sa harapan mo at sa pangalan mo, Jesus. Wala siyang lugar dito, O God. Lord, tanggapin mo yung pagpupuri namin ngayong umaga na ito. Sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. At patuloy kami magtitiwala sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. May share po akong verse sa Isaiah 12, verse 5. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong mundo. Ayan, sa pamamagitan ng ating pag-awit, sa pamamagitan ng ating pag-indak, ipinamimalita na natin sa buong sambahayan, sa buong tao, na kay buti-buti ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Okay. Tayo po ay umawit ng may kagalakan sa ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Tayo umawit, magpuri sa ating Panginoon. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh.
pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw na lahat ng nilala. Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Purihin ka, Panginoon. Lord, we worship you, God. Lord, ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang aming niluluwalhati, pinaparangalan sa mga oras na ito. Ang kapangyarihan mo'y walang katulad, Panginoon. Sapat ka na sa aming buhay. Isisigaw namin sa buong mundo, Panginoon, yung kabutihan mo na ipinamamalas mo sa amin araw-araw. Patuloy ka naming maranasan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Jesus. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
Tanggapin mo ang aming pagpupuri. Tanggapin mo ang aming pagsamba. Nararapat ito para sa iyo, Panginoon. Lord, malugod ka, Panginoon, sa aming ginagawa ngayon, Panginoon. Ikaw lamang po yung itatanghal. Ikaw lamang po yung mapaparangalan sa mga oras na ito. Alam namin, Lord, na may gagawin ka sa buhay namin ngayon. Hindi kami lalabas dito, Panginoon, na hindi ka binuwin, Panginoon. Maranasan ka namin. Wala kang lalagpasan sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Binabalik namin ang mataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Yung mas malakas pong palakpak para sa ating Panginoon. Yan, magandang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Manatili po tayong nakatayo para sa ating pong pag-aalala ng ating salamat po. Habang po dinidistribute ang elements ng bread and wine na kung saan sumisimbolo po ng katawan at dugo ng Panginoong Hesus na nabayubay sa krus. Reading from the book of 1 Corinthians chapter 11, verses 23 hanggang 32. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon na sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Alam niyo po, ang communion ay ating pong ginagawa every first Sunday of the month. Kung saan, ito po ay isa sa ordinansa ng ating iglesia. Kung saan po, inaalala po natin na ang katawan na sumisimbolo po ng tinapay ay nabayubay sa krus para sa ating pong mga kasalanan, para sa ating mga sakit na binayaran ng Panginoon doon sa krus. At maging ang elemento po ng juice na ito o ng dugo ng Panginoon o yung wine ay sumisimbolo po ng kanyang dugo na tumigis. Kung saan sabi po, kung walang pagtigis ng dugo ng Panginoon, wala po tayong kaligtasan ngayon. At sabi po doon,
hindi po ipinapaalala ng Panginoon kung kailan siya ipinanganak. Kung hindi, ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang kanyang kamatayan. Bakit? Sapagkat ito po yung naging daan para tayo magkaroon ng kaligtasan sa ating Panginoon. Kaya sabi po dito, napakahalaga pong unawain natin na kapag po tayo ay nagpa-partake ng communion, kailangan po nating siyasatin ang ating sarili. Baka meron po tayong mga kasalanan na hindi pa na hihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Sa oras na ito, magkakaroon po tayo ng sandaling oras para sa ating mga sarili upang manalangin tayong personal sa Panginoon at hingin natin ang kapatawaran ng Panginoon sa lahat ng bagay na ating pong nagawa. Maaaring ikaw lang at ang Diyos ang nakakakita ng mga bagay na nagawa mo. Ihingi po natin ang kapatawaran sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin personal. Atin pong itaas ang ating pong mga elemento. Aming Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa ginawa mong pag-ibig kung saan ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang mabayubay, mapako sa krus para sa kaligtasan ng aming pong mga kaluluwa. Panginoon, salamat sa katawan na sumisimbolo po, Panginoon, ng tinapay na ito. Kung saan, O Diyos, ikaw ay nahagupit, Lord, ang mga latay na yung natamo, Panginoon, ay siyang naging daan para sa aming kagalingan, Panginoon. Kagalingan sa aming isipan, sa aming puso't damdamin, sa aming mga pisikal na katawan. Panginoon, salamat din po, O Diyos, sa iyong sa Diyos na ito, Lord, na sumisimbolo ng iyong dugo, Panginoon, na kung saan tumigis upang kami po ay magkaroon ng kalinisan sa amin pong mga kasalanan, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy po namin kinikilala, Ama, na minsan pa, Panginoon, ang aming Panginoong Jesus ay muling paparito at muli kaming dadagitin, Panginoon, upang isama sa iyong kaharian. At O Diyos, patuloy kami nagpapasalamat minsan pa as we partake, Lord, these elements. Patuloy po naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng aming pagpupuri, ang lahat ng aming pagsamba at pagdakila at pagpapasalamat, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong kainin at inumin. Thank you po. Yan, maaari na po tayong umupo sa oras na ito. Yan. Purihin po ang Panginoon dahil ngayong buwan, sabi ko nga kanina, first Sunday ng November. At ito po ay pangalawang buwan na natin sa pagkakaroon po natin ng seeker service o yung ating pangalawang service na ginagawa. At ako po ay nagagalak, patuloy ko po kayong nakikita na patuloy na dumadalo. At dalangin ko po na patuloy sa inyo pong pagdalo ay higit po na maranasan po ninyo ang kabutihan at biyaya ng Panginoon sa atin. So sa oras pong ito, minsan pa, ako po'y nais ko po kayong dalhin sa isang panalangin, hingin po natin ang pagsama ng banal na Espiritu. Aming Ama, banal na nasa langit, patuloy po kami nagpapasalamat. Sa oras na ito, O Diyos, na muli po naming pag-aaralan ng iyong mga salita. Panginoon, naniniwala po ako, Panginoon, na meron po kayong nais sabihin, hindi lamang po sa mga bagong dumadalo, ngunit maging kami, Panginoon, na matagal nang dumadalo sa aming iglesia, sa aming church. Patuloy, Lord, alam kong may inihanda ka na mga salita
na iyo pong sasabihin sa amin sa oras na ito. At patuloy ko lamang pong kinikilala na ang iyong banal na spirito ang patuloy na maggabay po sa amin, sa aming pagkaunawa sa iyong mga salita. At ito po ay tumimo sa aming mga puso at amin pong isapamuhay, Panginoon, sa araw-araw. O Diyos, maingat po, Panginoon, na binabalik ko ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Po, para sa kapurihan po yan ng Panginoon. So, sa umagang ito, tayo po ay, sabi nga, bawat tao daw po ay may kanya-kanyang mundong ginagalawan. Ito po ay isang figure of speech or isang matalinghagang pangungusap. Ang ating pong aaralin ay matatagpuan po natin. Kung mayroon po kayong dalang Biblia at naririto rin po yan sa ating screen, sa Mateo chapter 7 verses 24 hanggang 27. Yan, Yan. Sabay-sabay po nating basahin, ilang verses lang naman po ito. Sabayan niyo po ako sa pagbasa ng malakas. In 1, 2, 3, go! Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Verse 27, umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Yan. Katulad po ng sinabi ko kanina, bawat tayo pong lahat ay may mga mundong ginagalawan. Kung sa artista, sabi po nila, showbiz world. Diba? Kung ikaw po ay isang tindera sa palengke, ang iyong mundo ay ang market world. At kung ikaw naman ay driver o isa kang driver ng pampasaherong jeep or ng bus or kung ano man, ang mundong ginagalawan mo ay sa lansangan. Okay? So, kung ikaw naman po ay isang empleyado o opisina ka, ang mundong ginagalawan mo ay opisina. Na nagkakaunawaan po tayo pagka sinabi ko pong yung mundo. Okay? Ito po ay figure of speech na kung saan alam naman po natin na isa lang ang mundo. Pero dahil may mga mundo tayong ginagalawan, kung ikaw ay estudyante, ikaw ay sa school, ayan ang mundo mo, sa school or sa paaralan. Generally daw po, may tatlong mundo tayong ginagalawan. Ito po yung ating pampubliko or yung ating public life or yung public world, kung saan ang mga tao, hinahayaan nating makita nila tayo kung ano yung imaheng ipinakikita natin. Kumbaga, nakikilala nila tayo sa kung ano tayo. Kung ano po tayo, okay? So, halimbawa, lagi kang nagpapakita na ikaw ay masiyahin. In public world o kung sa mga taong nakakakilala sa iyo, alam nila ikaw ay masiyahin. Okay? Pero pangalawa pong mundong ating pong ginagalawan ay yung ating pong private life o yung sinasabing pribadong mundo. Na kung saan, dito naman po, ang ating pamilya, okay, at yung mga close lang sa atin, ang nakakakita nito kung sino ka talaga. Nagkakaintindihan po ba? And last but not the least, ang pangatlo pong mundo na ating pong ginagalawan ay yung tinatawag po na inner world or yung inner life
o yung ating pangloob na mundo. Na kung saan ito po ay tanging Diyos lang at ikaw ang nakakaalam. Kung ano yung ginagawa mo pag mag-isa ka na lang, kung ano ang iniisip mo, nararamdaman mo pag mag-isa ka na lang, kung ano yung ginagawa mo, nakakalugod man yan o kasalanan man yan, na ikaw lang at ang Diyos ang nakakakita. Okay? So, sa tatlo pong ito, sabi po dito, kailangan po nating bigyang pansin ang ating panloob na mundo. So sa tatlong mundo daw na ginagalawan natin, ang pinaka dapat po nating pagtuunan ng pansin ay yung ating panloob, yung ating inner life or yung inner world. Bakit? Sapagkat ito daw po yung may malaking bahagi or epekto sa kung ano at paano magiging ano ang direksyon ng buhay natin. So, anong kinakailangan po? Ano ang kinakailangan upang baguhin ang ating pangloob na buhay o yung ating inner world? Ano nga ba yung dapat nating gawin para pagtibayin natin? Sabi po dito, may tatlong bagay po na pagtutuunan yung ating pag-aaral ngayon. Number 1 is yung alignment. Pag sinabi nating alignment with God, yung ating pagsasaayos ng buhay natin sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, yung ating pong, yung letter B, ABC po ito. A is for alignment, B is back to the basic. Ano po ba yung mga dapat nating gagawin? Let's go back to the basic. At pangatlo, yung community o yung komunidad. Na nawa, yung tatlong bagay na ito na pagtutuunan din po natin along the way sa ating pag-aaral ay maging bahagi po sa ating pong panloob na pagbabago. Sabi nga po, sa binasa nating talata, yung ang title po niyan sa Bible, yung the wise and the foolish builders. Pero sa Tagalog, ang title po dito ay sa bato o sa buhanginan. Yan. So, bakit po napakahalaga ng talinhagang ito para pag-aralan natin? Para po kasi kay Jesus, ito po yung pinakamahalaga sa kanyang opinion. Kung nababasa nyo na po ang Bible, kung nabasa nyo na po yung Matthew 5, Matthew 6, at Matthew 7, ito po ay yung Sermon of the Mount o yung mga turo ng Panginoon o mga sermon ng Panginoon sa mount o sa mountain. Yan. Kaya po sa ibang salin, Sermon on the Mount. Kung saan po, ito po yung parang manifesto or ating pong manuscript. Kung tayo po ay kinikilala natin ang Panginoon bilang Lord and Savior natin, tayo po ay disciple na ni Jesus o tagasunod na tayo ni Jesus. Sa makatuwid, ito pong mga talatang ito ay ating pong kailangan pagbulay-bulayan sapagkat sabi dito, ang pundasyon ay napakahalaga. Ayan, nandito si architect. Siguro mag-a-agree siya sa akin. Kapag po tayo ay nakakakita ng matataas na building, number 1 po niyan ay yung foundation. Dapat malalim. Tama, architect? Dapat malalim. Kapag tayo ay nagbi-build ng church, nagbi-build ng ating pong mga bahay, kailangan po yung pundasyon matibay. At ano pa po, pag tayo po ay nagbubuo or magbubuo ng isang pamilya o sa pagkakasal, mahalaga din po ang pundasyon. Pag dinidisiplina po natin ang ating mga anak, mahalaga yung pundasyon. Sapagkat sabi nga, ang pundasyon ay pinakamahalagang bagay sa opinyon ng Panginoon. At dito po,
titingnan po natin itong mga talatang ito sa lente or sa lens of contrast o sa lente po, sa salamin po ng paghahambing. Kasi ang talatang ito ay nagkumpara ang Panginoon sa dalawang lalaki. So makikita po natin, pakibalik sister sa verse 24. Yan. Ayan, sige, basahin ko na lang. Sa verse 24, sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay may itutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So, pansinin po natin yung pagkakatulad. Una, dalawang lalaki. Sabi po dyan sa ibang salin po kasi sa English, yung sabi po dito, may dalawang lalaki na nagtayo or parehong lalaki. Hindi po sinabi na yung isa ay mas matanda o yung isa ay bata. So pareho silang lalaki at pareho silang nag-isip na magtayo ng isang bahay. Ano po yung pangalawang mahahalin tulad? Yung pagkakatulad nila ng desire o ng hangarin. Kung papansinin natin, dalawa sila, nagde-desire sila na magtayo ng bahay. Hindi sinabi doon, yung isa 100% desire niya na magtayo ng bahay. Yung isa 50% lang. Hindi po nabanggit. So sabi diyan, pinagkahalin tulad din diyan na magkapareho rin sila po ng kakayahan. So ibig sabihin, yung kanilang competence o yung kakayahan nila. Hindi sinasabi na mas mataas o mas magaling, mas may tinapos yung isa at yung isa ay wala. Hindi. Kundi pareho sila. So sabi po dito, yung hangal po dito, yung foolish, sabi dito, hindi po siya, wala po siyang kinalaman sa wala po siyang kinalaman sa kakayahan, okay, yung foolishness. Kung hindi, ito po yung foolishness dito ay may kinalaman sa naging bunga. Okay? Yung naging bunga ng kanyang pagpili, ng kanyang pag-iisip, ng kanyang decision making. So, sa kwentong pong ito, yan, magkapareho nga po ng bahay. Hindi po sinabi dyan na yung isa gusto palasyo. Yung isa gusto kubo lang. At hindi po pinagkumpara yung materyales. In fact, sabi doon, pareho sila ng resources. Meron silang parehong pagkukunan at parehong materyales. Magkatulad at meron silang magkatulad na pagkakataon o circumstance. O yung sinasabing merong parehong sitwasyon. So, dalawang ganap na dalawang tao, okay, dalawang pagpili, dalawang kaganapan, pero magkaiba yung naging resulta. At yan po ang ating pag-aaralan. So, ang sagot po ay ang pundasyon. So, kasi iisipin natin, bakit magkaiba yung kanilang naging result sa kanilang ginawang pagtatayo? Sapagkat magkaiba po yung foundation o yung pundasyon. Sabi nga po sa isa pong simbahan na nagtataguyod ng mga paggawa or ng paggawa ng mga alagad or pagdi-disciple. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Galatian, hindi po naisama diyan. Siya po ay sumulat at siya rin po ay nananalangin sa Panginoon. Sabi niya na ang bawat isa sorry. Ang spiritual na pagbuo ay nangyayari kapag ikaw ay humahawak, sabi diyan. Mali ako ng basa. Nanalangin si Pablo, sabi niya sa mga taga-Galatians o taga-Galatia, nanalangin ako sa inyo na si Kristo ay mabuo sa inyo. So in short, maging si Paul, ipinagpipray niya na yung mga disciple o yung mga sumusunod sa Panginoon ay matransform
sa ating Panginoong Jesus. At alam ko ilang weeks na po na tayo po ay nakakarinig na kailangan natin tanggapin ang Panginoon bilang Lord and Savior. At iyan po yung unang hakbang. At ito po ay pangalawa. Kailangan nating ng pundasyon para sa ating pong pananampalataya. So may tatlo pong malalim na leksyon na makikita po natin sa ating pong talata. At ito po ang unang punto. Number 1, may malaki pong pagkakaiba sa pagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos at paggawa nito. Basahin nga po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. May malaking pagkakaiba sa pakikinig ng salita ng Diyos at paggawa nito. So ano po ang matututunan natin sa unang pundasyon? Yes, tama na nakikinig ka. Yes, tama na naniniwala ka. Pero alam nyo ba, sabi nga, madalas, marami tayong mapapansin, bakit ang tagal-tagal na sa Panginoon, pero hindi pa nagbabago ang buhay? Bakit? Kasi naniwala lang. Kasi nakinig lang. Pero yung pinakamahalaga na dapat ginawa, hindi niya ginawa. At ano ito? Yung i-apply o gawin, isakatuparan sa buhay. So sabi po diyan, marami pong beses na kapag pinapansin natin na yung isang Kristiyano ay mababaw, kasi akala natin na kasi ano yan eh, yung pagka nagsasalita, kapag kumikilos, parang kahit na matagal na siya sa Panginoon, bakit ganun pa rin? Diba? Bakit? Kasi hindi niya ina-apply yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. Sinabi ng Panginoon sa'yo, magtiwala ka sa Kanya. I will provide, sabi in Philippians 4:19, I can do all things through Christ who strengthens, but my God shall supply, all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Pero anong ginagawa natin? Imbis na i-apply natin na tayo ay magtiwala sa Panginoon, na kayang i-provide ng Panginoon ang mga pangangailangan natin, kanina tayo lumalapit? Sa mga 5-6, sa mga pagkakautangan, o magpapahiram sa atin. So in short, hindi natin na i-apply yung ating pong pagtitiwala o yung ating mga nababasa. So yun po yung isa. Alam niyo po, may isa pong pastor na narinig ko po na nagsalita sa IDC or yung sa Intentional Discipleship Conference, si Pastor Edmond Chan. Isa po sa filosofiya niya or yung one of his philosophy or yung organization nila, sabi po doon, ang katotohanan ay hindi nagbabago ng buhay. Ulitin ko, ito po ay sabi niya, ang katotohanan ay hindi nagbabago ng buhay. Okay? Kundi ang katotohanan na inilalapat ang katotohanan na ina-apply. Sorry, yung Tagalog kasi inilalapat eh. Yung katotohanan, okay, na ina-apply sa ating buhay, yun ang nakakapagpabago. Nag-a-agree po ba kayo sa kanya? Nag-a-agree po ba? Tama, di ba? Kasi katulad halimbawa sa mga kabataan, sabi na sa 1 Corinthians, do not yoke with the unbelievers. Naniniwala ka, tama yan. At yan yung isa sa mahalagang pundasyon ng pag-aasawa, na humanap ka ng kapwa mo, mananampalataya, pero hindi mo ginagawa. So ano nangyayari? In the end, nawawasak ang marriage, nasisira ang marriage. Bakit? Kasi
yung pundasyon ng salita, hindi in-apply sa buhay. Kaya hindi lamang po natin kailangang maniwala na yung sa katotohanan, kung hindi, kailangan yung katotohanan ito ay ihakbang natin ng ating pananampalataya. O tayo po ay kumilos. O tayo po ay mag-apply ng word ng Panginoon. Para pong ganito yan. Halimbawa, gusto kong pumayat. Okay. Gusto kong magpaliit ng tiyan. O yan. Bumili ako ngayon ng treadmill. Okay? So, araw-araw, yung treadmill, kunwari, nandito, nilagay ko kasi sa church kasi para yung iba rin dyan, mga sexy, magpapapayat, yan. Makakagamit din sila ng treadmill. So, araw-araw or linggo-linggo, tinitingnan ko yung treadmill na yan. Ay, ang ganda ng treadmill. Nakakapagpapayat yan. Sa palagay niyo po ba, every Sunday kong tinitingnan ang treadmill na yon, papayat ako? Hello? Hindi, di ba? Kailangan kong humapak o humakbang sa treadmill, gamitin yung treadmill para ako ay pumayat. So yun po yung paghahalin tulad ng pag-a-apply ng salita ng Panginoon na kailangan natin ginagawa. Okay? Ikaw at ako po ay kailangan nating kilalanin at ilapat or i-apply ang katotohanan. Minsan po sabi, kasi meron kasing mga preacher na boring. Hello? Ilan po ang guilty sa atin dito na kapag iba yung tumatayo dito, ay, ayoko yan. I-exit ako. Magdadamoves ako. Magsi-CR ako ng paulit-ulit. Hello? Bato-bato sa langit ang tamaan, magbago na. Okay? Magbago na, kasi bubukol pag tinamaan. Okay? So, alimbawa, alam niyo po ba, even si Jesus, di ba sabi, Jesus is the great preacher. Jesus is the great teacher. And yet, may isang naghudas. So in short, nandun po yun sa nakikinig. Okay? Kaya number 1 pundasyon natin, may malaki pong pagkakaiba sa pakikinig ng salita at sa paggawa nito o paghakbang sa nating naririnig. Okay? Next, pangalawang punto. Ang iyong pundasyon ay madalas na hindi nakikita. Ngunit ito ay maliwanag sa panahon ng krisis. So, sabi po dyan, yung foundation natin, even nga itong building natin, di ba? Hindi natin nakikita kung ano yung pundasyon na ginamit dito. And yet, nakikita natin to tuwing bumabagyo, umuulan, or lumilindol, kung siya ba ay natitibag, na gumuguho o hindi. At ganun din po sa ating spiritual life. Tayo pong lahat, kapag po ang pundasyon natin, yung pundasyon na mga ginagawa or spiritual discipline na ginagawa natin, hindi natin yan nakikita. Pero, mga kapatid sa Panginoon, nagliliwanag yan sa panahon ng krisis. Paano po natin masasabi? Kapag ikaw, yung daily routine mo, nagba-Bible reading ka, nagpe-pray ka, ikaw ay nagpupuri sa Panginoon mag-isa, sumasayaw ka sa Panginoon dahil creative arts ka kahit nasa bahay ka lang. Kapag dumating ang krisis sa'yo, makakuha ka ng 75 sa card. Hindi ka iiyak ng sobra-sobra. Bakit? Kasi alam mo na ang Diyos or yung pundasyon mo ay hindi sa grade. Hello? Nauunawaan po ba? Ano pa po, sa ating mga nanay, kapag po tayo, ayan na, malapit na ang bayaran ng kuryente. Actually, lagpas na nga.
Meron ng ano, meron ng may mamumutol na, meron ng ano tawag doon? Disconnection notice. Yan, hanggang November 6 na lang, kailangan makapagbayad ka, kundi i-disconnect ka. So, kapag tayo po ay, sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Sabi niya in 1 Peter 5:7, di ba? Do not fear. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. So sabi doon, ibigay mo sa Panginoon ang lahat mong alalahanin. Bakit? Kasi sabi doon, ang Diyos may malasakit sa'yo. So alam ng Panginoon, November 6, meron puputulan ka na, kaya ang Panginoon gagawa ng way. November 5, padadalan ka na niya. O, November 6 ng umaga, may pambayad ka na. Amen? So ganun po, kapag ang pundasyon natin, yung hindi nakikita na pundasyon, ito po ay yung pundasyon natin sa salita ng Panginoon, sa pananalangin sa Panginoon, sa pagpupuri sa Panginoon. Dumating ang krisis sa atin, hindi tayo mababagabag, hindi tayo matitinag. Dahil alam natin, lagi nating, sabi nga ni Catriona Gray, we will always look on the silver lining. No? Lagi nating makikita yung kabutihan ng Panginoon. Kahit na difficult yung ating sitwasyon, kahit na mahirap yung ating pinagdaraanan, makikita pa rin natin ang kabutihan ng Diyos. Kasi kadalasan po, ito po ang ating problema. Madalas kapag tayo po ay nakakaranas ng mga paghihirap, ng mga problema, kino-question natin yung kabutihan ng Diyos. Lord, bakit ka namang ganyan sa akin? No? Lord, bakit ka ganyan sa amin? Bakit ka ganyan sa akin? Hindi mo na ata ako mahal. Pero minsan, tingnan natin, ano ba yung ginawa mo? Ano ba yung pinili mo? Ano ba yung naging pundasyon mo? Bakit ka nasuong sa ganyang sitwasyon? Sabi po dito, may mga kabataan na sobrang inosente or sobrang naive daw. Halimbawa po may mag-boyfriend, no? Sabi doon, hindi na po namin kailangan magpa-counsel. Magpapakasal na po kami. Kasi dito po sa church, tayo po ay may pre-counseling bago po natin ikasal yung mga gustong magpakasal. Sapagkat ipinapaunawa po natin sa kanila yung susuongin nilang buhay. Kaya nga sabi, may mga kabataan daw na sobrang naive, ay hindi naman kami nag-aaway. Lagi nga kaming masaya pagka magkasama kami. Hello, subukan yung pagka kayo po ay magkatabi na. Kapag kayo ay nagsasama na sa isang bahay, doon po lalabas. Kaya kung hindi po matibay ang pundasyon ng inyong marriage, doon po nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay o pagkakasira ng pamilya. Sabi po dyan, alam niyo po, kami po ni Pastor ay biyaya po ng Panginoon. 24 years na po kaming kasal ni Pastor. At sa biyaya po ng Panginoon, ipagdiriwang po namin yung aming ika-25th year sa December. At alam niyo po, patuloy, kahit na 25 or magto-25 years na kami, kasal ni Pastor, patuloy pa rin po naming pinagtatrabuhuhan o yung pagpapatibay ng aming pundasyon para sa aming pagsasama. Bakit? Kasi po gusto naming maging ligtas sa pangangalunya o yung pagkakaroon ng affair. Sabi ko nga, kung ako mismo, kung magkakaroon po ako ng affair, gusto ko itong gawing kasama
Ang asawa ko lang, syempre. Mahal na mahal ko po si Pastor. Yan, saan man siya naroroon. Yan. Mahal na mahal ko po si Pastor. Actually, sabi ko nga, last week po, meron kaming couple na pinayuhan. At sabi ko sa kanila, kami ni Pastor, magto 25 years na kami. Hindi kami perfect na couple. Nag-aaway po kami. Nagkakaroon po kami ng hindi pagkakaintindihan. Pero ang kagandahan po, dahil pareho po kaming may takot sa Panginoon, we always go back sa salita po ng Panginoon kapag kami po ay may hindi pagkakaintindihan. At sabi ko nga po, ito po ay ginagawa or patuloy po nating pinagtatrabahuhan. Hindi yung isang taon, naka-isang dekada na kayo, okay na kayo. Hindi po. Hindi po ninyo masasabi. Kahit na nga 50 years nang nagsasama, pinagtatrabahuhan pa rin po nila ang kanilang pagsasama. Yan. Kapag po ang tao ay nasa krisis, madalas nilang kino-question ang kabutihan ng Diyos sa halip na magtiwala sa kabutihan ng Diyos. So mga kapatid, kung dumadaan tayo sa krisis ng ating buhay, huwag nating questionin ang kabutihan ng Panginoon, kundi magtiwala po tayo sa kabutihan ng Panginoon. Sabi po dyan, sa bahay daw po, meron pong, may tatlong istruktura or structure. Yung una, yung superstructure na tinatawag, ito daw po ay itinatag sa kakayahan o sa competence. Lahat ay tungkol sa kanyang tagumpay na achieve niya, tungkol ito sa kung paano siya kinikilala ng mundo. Yan. Yan daw yung superstructure. At pangalawa, yung tinatawag na structure. Ito po ay itinatag base sa ating asal o sa conduct. Yung paulit-ulit po nating pagkilos, at ito po ay nakabatay sa ating pong inaasal o yung ating pong ipinapakitang pag-uugali. At pangatlo, sabi doon, yung substructure o yung substructura. Ang hirap sa Tagalog eh. Substructure. So ito naman daw po ay itinatag o tinatayo sa ating karakter tungkol sa pagiging totoo mo o sa pagiging totoo mo sa Diyos. Sa mga magagandang bagay sa simbahan na gumagawa ng pagdi-disciple, sabi po dito, nais po nating mag-focus sa substructure ng ating pong mga dinidisciple. Bakit? Yun po kasi yung hindi nakikita ng tao. Kaya dapat pinapaglalim po natin. Dapat po sabi nga dito, kaya po tayo may classes 101 hanggang 401. Dahil dito po natin hinuhubog o itinuturo kung paano tayo lalalim at higit po na mauunawaan natin ano po ba ang kailangan po natin bilang tagasunod na ng Panginoong Yesus. So, mahalaga po na ako po ay encourage po yung mga bago nating mga kapatid sa Panginoon, I encourage you na mag-undergo po ng classes, 101 hanggang 401. At pangatlo po, at dito na po ako mag-i-end, pangatlong bagay na makikita po natin doon po sa pagtatayo ng ating pong bahay. Sabi diyan, ang buhay na itinayo sa salita ng Diyos ay tiyak na tatagal. Pwede po ba nating sabay-sabay sabihin, 1, 2, 3, go. Ang buhay na itinayo sa salita ng Diyos ay tiyak na tatagal. Bakit? Sabi po, one of the verses in the Bible, heaven and earth will fail, but the word of God will remain.
ang salita po ng Diyos ay mananatili. Sabi, guguho ang lahat, mawawala ang lahat, pero ang salita ng Diyos mananatili. Kaya nga po sabi dito, kung ang buhay natin, itinatayo natin sa pundasyon ng salita ng Panginoon, tatagal po tayo. Tatagal po tayo. Naglalaan po ba tayo ng oras para basahin po natin yung salita ng Diyos? O kapag tutugtog ka lang, o kapag sasayaw ka lang, doon ka lang magde-devotion. Isang mahalagang bagay po, magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Kasi hindi po tayo lalalim sa pagsasayaw lang. Hindi po tayo lalalim sa pagkakanta lang. Lalalim po tayo sa salita ng Panginoon. Kasi ito po ang salita ng Diyos na sinasapamuhay ang ating pong magiging basihan ng ating paglago. Sabi po dito, ito po ay tinuturo. May 6 pong bagay na itinuturo po sa Class 201 kung paano daw po natin, ano po ang gagawin natin sa salita o sa Word of God. Una, sabi doon, hearing the Word, reading the Word, meditating the Word, paglalapat ng salita, applying, ayan, apply. Ang hirap kasi sa Tagalog, eh. Pagsasalita, pagbasa ng salita, pagninilay sa salita, pagbabalik-aral sa salita, paglalapat ng salita, pagsasaulo, memorize, pagsasaulo ng salita, at ang huling-huli ay yung application. I-apply po natin ang ating pong mga nababasa. So, kamusta po ang relasyon natin sa salita po ng Diyos? Nagbabasa po ba tayo ng Bible? Nawa, kahit po yung New Testament na ibinigay sa inyo, kahit doon nyo po simulan, malaking tulong po, maniwala po kayo sa akin. Malaking tulong in times, lalo na po sa panahon na tayo po ay nangangailangan ng encouragement, sa salita po ng Diyos natin hanapin. So, nawa po, matandaan po natin ang 3 bagay na ito, na maging matibay na pundasyon sa ating pong pananampalataya. Una, yung pagkakaiba ng pakikinig at pagsasabuhay ng salita. Pangalawa, ay yung pundasyon natin na hindi natin madalas nakikita. Ito po yung nagliliwanag sa panahon ng ating krisis o sa panahon ng ating mga pagsubok. At panghuli, ang buhay na itinayo sa salita ng Diyos ay tiyak na tatagal. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Aming Ama, salamat, Panginoon, dahil una mo kaming minahal bago ka po naming mahalin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan ng iyong salita. At sa amin pong narinig, Panginoon, na ang aming pong buhay, ang pundasyon ng aming buhay, Panginoon, ay amin pong iangkla, ay amin pong i-anchor, Lord, sa iyo pong word. At tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang po namin ito marinig, hindi lamang po namin ito mabasa, kundi tulungan mo kami, Panginoon, to meditate it, to memorize it, Lord, to speak, Lord, your word, and even to apply it in our lives, Panginoon. Dalangin ko na ang bawat isa sa aming naririto, ang patuloy, Lord, panalangin ko. Paglalimin mo kami, Panginoon, sa aming pundasyon, sa aming paglakad sa iyong harapan.
Lord, give us the fear of the Lord. Na meron po kaming takot, Panginoon, na patuloy yung takot na ito sa iyo, ang siya pong magiging gabay namin, na gawin po namin ang mga bagay. Hindi kami matatakot, Lord, na para gawin ang bagay na ito, kundi, Lord, yung fear, yung reverend, Panginoon, yung malalim, Panginoon, na pagbibigay po ng pagsamba, ng parangal, at patuloy, Lord, na pagluwalhati sa iyong pangalan. Lord, patuloy kong itinataas ang mga kapatiran kong naririto. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy mo nga po kaming tulungan at gamitin mo yung mga kapatiran po namin sa aming paglagong espiritual. At sa lahat po ng aming mga naririnig every Sunday, Father, I pray na patuloy mo nga po kaming tulungan, Panginoon, na maisabuhay namin ang bawat aralin na amin pong naririnig. O Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So para po sa ating small group question, may dalawa lang po akong nais na, sabi po dito, dalawang tanong, paano natin hinahanap ang katotohanan? At pangalawa, paano natin isinasagawa ang katotohanan? Okay? Paano natin hinahanap ang katotohanan at paano natin isinasagawa ang katotohanan? Yan po yung small group question mamaya. Ayan, so ngayon po, dako na po tayo sa atin pong closing prayer and tithes and offering. Naanyayahan ko po ang bawat isa po na tayo ay tumayo para po ipanalangin ang ating tithes. Ayan po, sa mga ayan po yung tithes po, diba? Yung atin pong pagbabalik ng ikasampung bahagi po ng atin pong mga natanggap mula sa Panginoon. So ginagawa po natin ito bilang pakita po ng ating pagmamahal and pananampalataya natin sa Lord na siya yung nagpo-provide sa atin. So ayan po, tayo po ay manalangin bilang pagtatapos po ng ating seeker service. Yan, naming Ama, makapangyarihan sa lahat, Lord. Nagpapasalamat kami truly for this time and opportunity na binigay mo para kami ay patuloy pa rin na makapagsagawa ng aming seeker service, Lord. We pray, Panginoon, yung patuloy pa rin na pagsama mo, O Diyos, sa lahat ng aming ginawa. And even, Lord, yung tithes namin ngayon ay pinagpapasalamat namin sa inyo. Sa inyo na po namin pinataas, Lord. Patuloy namin panalangin yung pagpapala mo sa mga nagkaloob, Panginoon, ng kanilang mga ikapo. And Lord, as we part ways, Lord, nagpapasalamat kami for the lessons, Panginoon, mga aral na patuloy mong pinagkaloob sa bawat isa. Sa kung paano namin ipasa sa pamuhay, O Diyos, yung mga aral, Panginoon, na binibigay mo sa amin, Lord. And yung aming pundasyon, Panginoon, kung saan namin ito itatayo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Alam namin na patuloy pa rin na kumilos ka at ipinaranas mo sa bawat isa ang inyong presensya, O Diyos. Sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat, O Diyos. And Lord, we pray sa mga susunod pang linggo, sa mga susunod na seeker service ay maranasan pa rin at dalhin mo dito, Panginoon, to mga kapatid namin na ito, Panginoon, na hindi mahayaan na ganito lang kami manatili ang aming bilang, Lord. But Lord, alam namin na kayo yung pupuno ng buong kongregasyon sa mga susunod na linggo. Maraming salamat, Lord. Sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, marami po bang na-bless sa bawat isa? Ayan, tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon, patuloy siyang kumikilos sa ating mga buhay. Kaya naman patuloy natin siyang awitan na may kagalakan sa ating mga puso. Hallelujah, Jesus. Maawit na pupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh,
pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Yes, Jesus, purihin ka, Panginoon. Maawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago.
bless everyone.